Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang ating 3 minutong pag-aaral tungkol sa ating buhay. Ang pagsasagawa ng pananampalataya. Minsan, parang ang hirap maniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mahirap magtiwala kapag naroon ka na sa isang sitwasyon na taliwas sa ating inaasahan. Minsan, madali tayong magbigay ng kahulugan sa salitang pananampalataya, subalit mas madalas na hindi natin ito na isasagawa. Dito papasok ang totoong pananampalataya. Lahat tayo ay nakararanas ng pagsubok o maaaring ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon. Nagtatanong tayo, Panginoon, bakit dinala mo ako sa ganitong sitwasyon? Ang isip natin ay mabilis magduda, lalo na kung hindi natin nakikita ang kasagutan o ang mga susunod na hakbang. Ang sagot, ang pagsubok pala na kinakaharap natin ngayon ay ang pagsasagawa ng pananampalataya. Kaya mahalaga na patibayan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ayon sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, kasiguruhan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi ito tungkol sa nakikita mong resulta ngayon, kundi sa pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng lahat ng hindi mo pa nakikita. Ang pananampalataya ay ang magtiwala sa Kanyang plano kahit hindi natin naiintindihan ang lahat ng nangyayari. Ang pananampalataya ay pagsunod sa gusto ng Diyos at hindi ang gusto ko para sa akin. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pagkilala sa Diyos. Gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya, hindi lang sa ating mga sarili. Kung may tanong o takot, ipagkatiwala mo ito sa Diyos dahil Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kapag ang pananampalataya mo ay nagsimula sa maliit na hakbang, magbubukas ang Diyos ng malaking pagbabago. Ano ang sabi sa Santiago chapter 2 verse 17? Gayon din naman, ang pananampalataya kung wala ang mga gawa ay patay. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon na parang hindi mo nakikita ang sagot? Ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Magtiwala ka na Siya ang may hawak ng kasalukuyang sitwasyon. Ang pananampalataya mo ngayon ay isang pagkilala sa Diyos na Siya ang may hawak sa iyo. Kaya, Lord, I trust in you. I believe in your plan for me.